Basahin sa isang version SMB sa monitor. So, basahin ko po sa una. Sunod po kayo sa verse 2 hanggang sa verse pagkitaas ko kapatid para makita ko po. Yan. Then balikan po natin sa verse 3. Sabay-sabay po tayo doon. Sa verse 1, ganito po sinasabi, "Nang oras din yun, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos?" Nawang Jesus ang isang maliit na bata at pinagayo sa harapan niya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapakabilang sa kaharian ng Diyos. Sino mang nagpapabago at tulad ng ating ay siya ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sinumang tumatanggap sa batang ito, tulad din dahil sa akin ay tumatanggap din sa akin. Sa verse 3 and 4, sabay po natin basahin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapakabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino ang nagpapakababa at tulad ng bata nito, siya ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Sabay po manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Patuloy po kami nagpapasalamat po sa inyo sa umaga nito sapagkat muli inyo po kami dinala ang aming pong mga panyapak sa lugar na ito upang sambahin po namin kayo. Papurihan, bigyan ng kaluguran sa araw na ito. Salamat po Diyos sa biyaya po ninyo na aming pong natamo sa araw na ito. Pagkabasa po namin at pagkarinig ng itong mga salita, patuloy ko po na hinihiling na samahan po ninyo kami. Ang itong banal ng Espiritu na siya pong magbigay sa aming mga lubos na kaunawaan sa bawat salita po ninyo na ang itong pag-aaralan sa araw. Pagpalain po ninyo ang itong mga salita. Ihanda po ninyo ang mga puso po namin at isipan na tatanggap po sa inyo po mga salita sa araw nito. Pagpalain po ninyo ang mga kapatiran nito. Alisin po ninyo yung po mga pagkainip sa buhay ng bawat isa. Ilagay po ninyo sa kanila po mga puso ang kagalakan na makikinig sa inyo po mga salita. Ang inyong lingkod o Diyos na gagamitin po ninyo, inaamin ko po, wala po rin magagawa kung wala po kayo sa akin. Natuloy niyo po akong ibaba at ilagay sa itong kanan upang kayo lamang ang may taas at magila sa aking bubuhay sa araw na ito. Piliin po kayo at hilahin po kayo sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin po Panginoon sa mga wala pong mga upuan na meron pa pong sa kwarto. Okay? Bigyan ko po ito ng title ng ating pong pag-aaralan, The Greatest in God's Kingdom. Na Sunday, Entering in God's Kingdom. Kung saan nyo nakaalala yung pong ating pong pag-aaral na Sunday. Kung paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos at ng mga hinagin po ang ating pong bukong pasto. Knowing Christ is not enough. Yan. Yung pong pagkakilala natin kay Kristo ay hindi sapat upang ang tao ay makamtan niya ang tunay na kaligtasan. Marami pong mga tao na nakakaalam, marami pong mga tao na nakakakilala kay Kristo, but the saddest things ay hindi po nila alam kung sino si Kristo bilang tagapagligtas. Okay? So, mainam po na ating pong malaman sa ating pong buhay kung sino nga ba si Kristo bilang tagapagligtas po natin. At sa umagang ito, may mga bagay na ating pong tatalakayin, may mga bagay na ating pong ibabahagi po sa inyo patungkol po kung sino po yung pong pinakadakila sa kaharian ng Panginoon. When we say pinakadakila, siya po yung pinaka. Okay?
pinakatanyag or pinaka-importante, pinakamahalaga sa kaharian ng Panginoon. Hindi po natin na matanggal or maalis sa ating pong salamat po kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Hindi po natin matanggal sa ating pong buhay bilang isang tao na meron po tayong minsan pinapaburan sa ating pong mga buhay. Di ba? Meron po tayong gustong-gusto. Maging po sa ating pong pamilya, sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kapatid, mayroon tayong mas close sa kanila. Di ba? Sa ating pong mga kapatiran, meron tayong mga kapatid po natin sa pananampalataya na mas gustong-gusto nating makasama. Dahil siya lagi nagbabayad ng ating pong merienda. Siya po lagi ang taya. Okay? Gustong-gusto natin makasama yung kapatid po natin kasi napakaganda. At kapag kasama ko siya, piling ko yung maganda na rin. Gustong-gusto makasama yung kapatid mong napaka-sexy kasi pag kasama mo siya, piling mo, sexy ka na rin. Pinakadakila. May nagtanong po sa akin, hindi po lingit po sa inyo pong kaalaman dito po sa church, may mga talentado pong binigay ng Diyos, mga gifted dito na nagmamassage. Kaya after ng ating pong gawain, kung sino po sa inyo ang gustong magpa-reflex sa kanila po pag masakit ang likod po ninyo, meron pong paupahan po dyan. Dito yung room number 2. Ayan. 50 MOP per hour. Okay. At may nagtanong sa akin, sabi niya, dahil halos lahat po sila ay nahilot na rin yung ano pong tawag dito, kung hinalaki ko dahil nga sinusumpong nawalan ng lakas. Pero pag nakahawak ng 1,000, malakas naman. Ay hindi nahuhulog. At may nagtanong, sabi niya, Pastor, sa lahat sa kanila, sino yung pinakamagaling? Wow, ganda ng katanungan niya eh. Sino sa kanila yung pinakamagaling? Wala akong masabi. Kasi lahat naman sila yung magagaling. Ang sabi ko lang, iba't iba yung kanila pong pamamaraan. Merong yung talagang tawag doon meron yung hard, meron yung soft, at meron din yung ano yung parang pipigain na parang tuwalya ang kamay mo. Ako po natutuwa at nagagalak pagka ako nakakaramdam ng yung pang ano yung kaginhawaan pag ginaganon yung sabi ko gusto kong papilipit yung katawan ko pero parang hindi naman nata kaya. So may mga ganung talentado, may mga ganung na sabi ko lahat sila yung magagaling. Kasi mahirap naman yung ay si ganito. Baka may magselos. Okay. The greatest kingdom, the greatest in God's kingdom. Sa pagtuturo ng ating Panginoon sa preceding chapter from chapter 16 and verse 17, Jesus was telling his disciples about his fast approaching suffering. Okay? At nagturo din po dito ang Panginoon na kung paano mapanatili ang kanila pong samahan bilang mga disipulo niya, bilang mga magkakapatid. And Jesus challenged them to deny themselves and take their cross. Okay? Nagturo siya ng Panginoon kung paano mapanatili yung pong kanila pong relasyon sa bawat isa. At dito po sa ating pong pinapag-aralan, the concerns of the disciple, ang kanila pong parang pinaka-goal or concern sa kanila ay malaman kung sino yung pinakadakila sa kanilang lahat. Sa Lucas chapter 22, verse 24, nagtalo-talo pa sila.
sino ba sa amin ang pinakadakila? Tanong nila sa Panginoon. At ito po ay minsan nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo kanina na mayroon pong pinapahaburan ang bawat isa. Sa mundong ito na ating pong ginagalawan ay hindi po maiwasan yung pong pagka ano bang magandang term doon? May kiling-kilingan. Yes, favoritism. Sabi ko nga sa inyo kanina na mayroon tayong mga iniidolo sa buhay. Ay, yung ano namin doon, mas magaling. Kakaroon ng comparison. Mas magaling. Ay, yung kung namin doon na pag nagturo talaga naman, pati pulpit, bitbit niya. Comparison. At sa umaga ito, tatlong bagay po na aking pong ibabahagi po sa inyo patungkol po sa kung sino yung pong pinakadakila sa kaharian ng Panginoon. Dito po sa verse 3, sa ating pong pinapag-aralan sa Matthew chapter 18, sa verse 1, sabi ito, nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yun po ang katanungan ng kanya po mga disipulo. At ang Panginoon po ay tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo at sa harapan nila at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Inahalin tulad ng Diyos ang ating Panginoon ang isang bata. Ano ba ang meron sa bata? Ano ba yung mga karakteristik ng isang bata? Lahat po tayo ay nanggaling sa bata, pagkabata. Sino po sa inyo hindi nanggaling sa pagkabata? Naging adult, then bumagsak sa pagkabata. Maraming ganon. May kasabihan sa amin, ng mga Ilocano, lumaklakay, lumaglagda. Habang daw tumatanda, naging pabata naman ng pabata. Ano niya po yun? Kung kailan nagtumanda, saka naisipang magbata. Okay? Ano ba yung mga karakteristik? May mga karakteristik ng isang bata. Inosente. Yan. Ano pa? Madaling turuan. Di ba? Teachable. Ang bata ay, isang bata ay napakadaling turuan yan. Sa lahat ng bagay. Mabuti man or masama, inosente siya. Meron po si MJ, kasi nga hanggang ngayon ay bata pa rin, kahit na 16 years old na siya, yung aking pong anak na pangalawa. Siya po ay tawag doon mild cerebral palsy ang case po niya. At naging late development yung kanya pong pag-iisip dahil sa gamot na naging naging sanhi ng kanya pong pagiging cerebral palsy. So, muntik siya malungko. Salamat sa Panginoon. At the age of 5, nakapaglalat po siya. At hanggang ngayon na hindi pa rin po siya nakakapagsalita. Pero nakapagsigaw. Pag sinisigaw yung mama niya, malakas. Okay? Si MJ ay nung mayroong kaming kapitbahay na mga kaibigan sa amin, pinupahan ko namin yung isang compound, isang bahay. Meron silang mga anak, 3. At kapag wala kami, wala daw si Sister Delia, inuutusan nila si MJ na kumuha ng mga ganun sa bahay. At si MJ naman, siyempre kaibigan niya mga yon, ipinibigay niya. Not knowing na focus na pala yung mga dapat para sa kanya. Okay? Isang bata ay madaling turuan at isang bata ay mapagbigay. Yun po yung mga karakteristik ng isang bata. Madaling turuan, madaling amuhin, nalakang ay-aywen.
paano po ma? Madali siyang hindi nagtatagal yung kanya pong pagka matampuhin. Bata eh. Approachable. Nakita na kayo ng bata na nung siya ay nagtampo ay edad na ng 20 years old ay nagtatampo pa rin doon sa tao na kinatampo niya nung siya po'y maliit. Wala pa. Eh, bigyan mo na ng isang candy, okay na yan. Si Darren, yung panganay ko, kapag nagagalit ako noon, pinapalo ko siya. Grabe yung kasi gusto kong yung disiplinaryan kasi akong tao. Kasi namana ko yon sa aking pong mga magulang. At gusto ko yung kanya pong pagdisiplina ay may mga bagay na na-adapt ko sa aking pong tatay. Alam ko ninyo, ang tatay ko noon, isang sipon lang. Kahit napakalayo namin. Yung bahay po namin nasa dulo ng bukid, yung bukid po namin nasa dulo kami. Sipon lang. Tatakbuhin namin yung bukid regardless kung ano yung maapakan namin. Ayaw na namin makatikim ng palo. Ngayon, mga bata ngayon, maubos ang sigaw mo, iba ang mga bata noon. What I mean, madaling matanggal yung kanya pong galit. Kaya sabi ko sa inyo, si Darren Lu, pinapalo. Right after that, kinakausap ko siya. Pag binigyan ko siya ng pagkain, okay na kami. Close na kami. Niyayakap na niya ako. Ganon ang bata. Ano pa yung kanila pong mga karakteristik? Hindi marunong magsinungaling. Amen. Hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Wala silang pwedeng itago. Maaaring may tago po nila for one day. Pero pag tinulit mo yan, magpupunsid yan. Sasabihin niya kung ano ang nalalaman niya. Okay? Nakita na kayo ng asset na bata, wala pa. Kasi wala silang pwedeng itago. And then, ano pa? Dependable. In Jewish society, ang mga bata ay less important and without status. Hindi sila gaanong mahalaga kasi mga bata sila. Wala pang kakayanan kasi mga bata pa sila. At higit doon, ang mga bata ay marunong magpatawad. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. First point, be converted as a child. Upang maging mapabilang tayo sa kaharian ng Panginoon, upang maging dakila po tayo sa kaharian ng Panginoon, we must be converted like a child. Amen. Sabi ng Diyos, kung hindi kayo magiging kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na batang ito, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Why? Sabi ko na po sa inyo yung mga karakteristik ng isang bata. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating mga kapwa, kung hindi po tayo marunong tawag doon, marunong magpaturo, kung hindi po tayo kung lagi po tayo nagsisinungaling, hindi po tayo mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Kung hindi matanggal yung sama ng loob sa ating po mga puso, hatred sa buhay po natin. Okay?
Sabi ng Panginoon, we must be converted like a child. Ang child po dito na binabanggit po, hindi lamang po sa mga bata. Ito pong mensahe ng Diyos ay para din po sa ating mga adult. Na kung hindi po tayo mabigyan ng mga tawag doon na bigyan natin ng diin, yung po mga bagong mananampalataya. Ang child dito, yung po yung mga bagong believers ngayon. Okay? Kailangan po natin magbago at magbata ng kaisipan upang tayo po ay maging dakila sa kaharian ng Diyos. Be converted like a child. Okay? Kailangan, ang bata kasi dependable yan. Kasi wala pa po siyang kakayanan. Ang nais po ng Panginoon sa buhay po natin, mag-full trust po tayo sa Kanya. Ano pong sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 7? Kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hindi ko sinasabing hindi mo pagkasiwala yung katabi mo. What I mean, mas pagtiwalaan mo ang Panginoon kaysa sa mundong ito. Amen. Be converted. Maging dependable po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong magdepende kung anong kayamanan meron po tayo ngayon. Huwag tayong magdepende sa ating pong kakayanan. Huwag po tayong magdepende sa ating pong karunungan. Bagkus, magdepende po tayo sa kakayanan ng Diyos na pwede niyang gawin sa buhay po natin. Pangalawa, be humble like a child. Pride is the opposite of humility. Avoid the praise, I am. I am the best. I am the good. I am the greatest. Avoid the praise, I am. Antayin po natin na ang Diyos ang magtaas po sa atin. Be humble like a child. Kung tayo po naghahanap ng kadakilaan, gawin po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung tayo po naghahanap ng kadakilaan sa buhay po natin, let us follow Christ's example sa buhay po natin. Sundan natin kung ano ang ginawa ng Diyos. Kung ano yung pinakita niyang example po nung siya po ay nandito po sa lupa. In Philippians chapter 2 verse 5 to 7, okay, we need to follow Christ's example sa buhay po natin. If you want to be the greatest in God's kingdom, sundan natin kung ano ang ehemplo ginawa ng Diyos sa buhay po natin. If we are seeking greatness, sabi po doon, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Okay? Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ang lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa cross. Be humble like a child. Okay? If you are seeking greatness in our lives, follow Christ's example. Amen. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya hinayaang kapantay niya ang Diyos that time. Bagkus siya po ay nagpakumbaba. Minsan ang hirap magpakumbaba. Kapag ako, pag tama, ipaglalaban ko. Ano yun minsan principles ko yun. Kapag tama ko, ipaglalaban ko.
Regardless kung ano masagasaan. Tama ako eh. Principles. Prinsipyo. Sabi ng kapatid ko, meron po tayong kanya-kanyang salubin. Karapatan ko ang magsabi ng salubin ko. Sabi niya, meron akong karapatang gawin ang decision ko kasi decision ko yan. Kung mali ang decision ko yan. Buhay ko yan. Na-adapt niya yung kasama niya, yung boss niya, na galing Amerika. Ganun kasi yung kanya pong pananaw sa buhay. Dumating yung pagkakataon. Last night lang. Okay. Mahilig siyang pumuntra sa gobyerno. Sabi ko, sabihin namin, kung gusto nating, kung tayo naghahanap ng pagbabago sa lipunan, unahin natin ang ating mga sarili. Sabihin namin. Kung gusto mong maramdaman ng pagbabago, unahin mong baguhin ang sarili mo. Kung gusto mong maranasan ang pagbabago, magsumikap ka. Huwag nating idepende ka ako, yung buhay natin, yung ating pong kasalukuyang, yung future natin sa gobyerno. Bakit? Kapag palpak ba ang presidente, palpak na rin ang buhay mo? Kapag palpak yung leader natin, palpak na rin yung buhay natin? No. We are not depending to them. Okay? Ang ating pong Panginoon, hindi po niya hinayaan kapantay niya ang Diyos. Doon niya, pinakita niya kung paano magpakumbaba bilang isang tao. Mga kapatid, kung tayo po naghahanap ng kadakilaan, we must be humble ourselves like a time. Pagpapakumbaba. Tanggalin natin yung ego natin. Alisin natin yung ego natin. Hindi, pastor ako, dapat ako masunod. Hindi, ako yung nauna, ako yung pioneer sa grupong ito, dapat ako yung masunod. Okay? Hindi pa ako nagalit ha. Yung hindi naman kayo dyan, ako nakatakot na sa mga ekspresyon ng mukha ninyo. Parang gusto ko nang tapusin. Ha? Ito yung mensahe ko ng Panginoon sa Panginoon. Amen. Hindi mo yung katabi mo, baka sabi na galit ka na. Okay? Be humble like a child. Alisin natin yung seniority sa buhay po natin bilang magkakapatid. Okay? Dapat ako masunod sa kusina. Meron po mga tawag doon. Tagapanguna, kung sino yung tagapanguna natin, kailangan tayo magpakumbaba, sumunod sa kanila. As long na tama yung ginagawa po nila. Amen. Magpasabot po tayo mga kapatid. Kung nakikita po natin na medyo may semplang, pray for them. Sabihin natin na maayos sa kanila na ganito ang tama. Baka mas maganda. Hindi po masama yung magsabi ng katotohanan, mga kapatid. Hindi po mga pastor kami, hindi na niyo po kami pwedeng i-approach. No. We are still learning and learning and learning. Amen. Nag-aaral pa rin po kami, hindi pa rin po kami tapos sa Bible study. Kaya sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, we are still learning. Okay? Hindi pa po kami tapos. Kapag pumantay na po yung mga paapo namin, doon na po kami graduate. Hanggang buhay po tayo, we're still learning the Word of God. At wala pa pong dakila. At kung sino pinakadakila sa atin, ang ating pong Panginoon lamang ang pinakadakila sa buhay. Okay? Kaya huwag po kayo matakot. Pag may pagkukulang kami, pagkakamali, tawag doon, open rebuke is better than secret love. Kunwari, close na close kayo ni pastor. Yun pala, meron ka palang kinikim-kim, ha? Kunwari, close na close kayo.
Maka-imbembes ka pa dyan. Ah, pero meron pa na kinikim-kim. Okay? Magpatawad po tayo, kapatid. Amen. Hindi sila ang kaaway natin. Narinig niyo po yan, yung preaching na yun? Hindi sila ang kaaway natin. Hindi yung katabi mo ang kaaway mo. Okay? Yun lamang umaliposta sa kanya ang kaaway natin. Yung espiritu na minsan nasa atin. Espiritu ng kasungitan. Espiritu ng maraming espiritu yan. Espiritu ng pagkadamot. Espiritu din yan. Espiritu ng katamaran. Espiritu ng no pansin. Espiritu yan. Hindi sila yung kaaway na, hindi yung katabi mong kaaway. Minsan siguro, hindi ka na napansin, unawain natin. Okay? sabi ng kaklase ko sa GC namin, kasi magpapakasal. Ikakasal yung kanya pong panganay na anak at kinuha niya akong ninong. Kaibigan ko siya ng high school. Matalik na kaibigan. Napakatalik kong kaibigan. At kinuha niya akong ninong. Sabi niya, masaya na ako pagka dumating si Milis mo sa kasalang anak ko. Sa GC namin nag-invite siya. At nag-open siya kahapon. Sabi niya, si ganito kasi ayaw ko. Sabi niya, hindi ko siya bet. Yung klase daw namin, kapag daw namin. Ganito. Sabi ko naman, alam mo, may kanya-kanyang yan dati. May kanya-kanyang katayo ng buhay. Kung tayo, kung nakakaunawa sa kanila, unawain natin. Huwag na tayong magkimkim pa ng galit o tampo sa kanila. Magiging lotion lang tayo ako sa kanila. Unawan natin para yung buhay natin maging masaya araw-araw. Alam mo sabi niya, pastor ka nga, sabi sa akin. Talagang pastor ka nga, sabi sa akin. Kasi of course, sa buhay po natin, huwag na hayaan na kainin tayo ng sistema. Yung mundo natin mong ginagalawan, bagkos magsumikap po tayo. Let us enjoy the joy of the Lord sa buhay po natin. Amen. Be humble like a child, mga kapatid. Magpakumbaba tayo bilang mga bata. Okay? At tularan natin ang example o ehemplo na ginawa ng Diyos sa krus ng Calvary. Pangatlo at panghuli, if you want to become the greatest in God's kingdom, be compassionate to a child. Sa verse 5 and chapter 18 ng Mateo, sabi po dito sa verse 5, ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, tumatanggap din sa akin. Be compassionate to a child. Binabanggit po dito ang Panginoon na tayo po ay magkaroon ng awa sa mga bata. Now, ang bata kasi, doon po sa NIV version, sabi dito, Jesus said, let the little children come to me. Okay? Binabanggit po dyan yung little children. Mga bata. Ang mga bata po dito, hindi lang po literal na bata. Okay? Sa ating pong kapanahunan ngayon, hindi lang po literal na bata, maging maawain po tayo, bagkos, maging maawain po tayo sa mga bata pa ang kanila pong mga pananampalataya. Amen. Ibig sabihin, unawain natin sila. Bigyan natin ng value ang bawat isa na ating pong mga kapatiran. Tanggalin po natin yung meron pa tayong kinikilingan. Pag may mga bago, bigyan natin sila ng importansya. Hindi lamang mo yung kaibigan mo ang kausap mo after yung ating pong gawain. Bigyan natin sila ng value na they are welcome sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero kalimitan kasi,
kadalasan, at hindi rin po nawawala yan. Kung sino yung magkakasama, sila po yung nag-usap-usap. Napansin niyo yun? Groupings, kung sino yung mga bago, sila din lang. Alam niyo ba pinag-usapan po nila? Pag sila yung mga bago ang nagkakasama, parang hindi tayo welcome dito Diba? Kaya nga, isa doon isa. Kasunod, huwag na tayo atin. Be compassionate to a child. Sabi ng Panginoon, kung nais po natin makabilang sa kaharian ng Diyos, maging maawain po tayo sa mga bata. I mean, sa mga bagong mananampalataya. Bigyan natin sila ng value sa buhay natin. Kasi ang Diyos ay binigyan ka ng value sa buhay niya. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay pinako ng dahil sa atin, ng dahil sa iyo. Ay yung sin, ng dahil sa ating kasalanan, yung sin, meron pong anong letter yung nasa gitna? Ay. Dahil ikaw at ito ang may hagawan, kaya nabago ang Panginoon. Okay? Dahil ikaw at ito. Okay? The story of the Good Samaritan sa Lucas chapter 10 verse 20 to 37, diba, nagtanong ang Panginoon, sino ang pinakadakila sa kanila? Sino ang gumawa ng mas kalugid-lugid sa harapan ng Panginoon? Okay? Be compassionate. Dinidito ng Panginoon na bigyan natin ng halaga sa mga bagong mananampalataya. Okay na, yung mga newcomers, yung mga bisita po natin, bigyan natin sila ng value. At hindi lamang po yung ating pong sarili ang ating pong inintindi. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24, sabi po dito, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba naman. Okay? Huwag lang daw yung ating pong sariling kapakanan ang iniisip po natin, kundi maging po sa mga iba. Huwag lamang ang sarili nyo kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Be compassionate. Okay? Maging maawain po tayo. Hindi lamang po yung ating pong minsan sarili ang inintindi. Mas bali ng, di ba, may mga kasabihan po tayo. Kain po tayo. Ay, hindi, okay lang. Masaya na ako pag nakikita kumakain. Pero sa tulang, sa loob-loob lang, busin mo na yan. Be compassionate. Di ba? Serve them. Kung wala silang pagkain, bigyan natin. Di ba yung ating pong laging sinasabi during our anniversary, mas baling mabigyan silang lahat kahit hindi na po tayo yung mga datihan. Kasi maglilibre si Pastora ng Jollibee pag nawalan tayo. Di ba? Yun yung ating pong mindset natin. Mas baling hindi ka na kumain, makakain na yung mga bisita. Kaya pag tayo nag-serve mamaya, yung mga bisita unahin po natin. Amen. Pinakahuli na kami. Sa amin na ang huli. Hindi nyo ba alam ang pinakamahuli sa inyo yung pinakamainam? Nung nag-serve ang huli sa kanan, sa kasalan, di ba? Hindi nyo alam, mas may prepare yung mga cook natin na mas mainam sa mga pastor. What I mean, be compassionate, maging maawain po tayo. Ano pa yung mga example dito? Doon sa feeding of 5,000 people. Diba? Nung sila po ay ginabi, nung sila po ay gagabihin na, sabi ng mga disipulo, Guro, pauwiin na po ninyo yung mga tao. Magdadapit hapon na at wala silang makakain dito. Kahit sabi po doon, kahit na yung pong kanila pong 200 pilak
o sa 10 pilak ng tinapay ay hindi sasapat sa kanila. Sabi ng Panginoon, be compassionate. Tinitis niya ang Panginoon kung saan yung kanila pong kaawaan sa mga tao. Mabuti pa yung bata, meron po siyang dalang bata na naman na ginamit. Diba? Meron siyang dalang tinapay at saka isda. Na siya pong ginawa ng Diyos, pangalawang miracle po na ginawa ng Panginoon. Ginamit niya yung bata. Magbata po tayo ng kalagayan, mga kapatid. Okay? Upang mahabilang po tayo sa karyan ng Panginoon. Be compassionate. Kami maawahin po tayo. Sa mga nakukulangan ng budget dyan, andyan po si Pastora. Maawahin yan. Okay? Mga kapatid, if you want to be great in God's kingdom, then learn to be servant of all. Learn to be servant of all. Redirect your personal honor and glory and give it to the needy and most vulnerable members of the community. Kung tayo po ay naghahanap at gustong makamit kung sino yung pinakadakila. Okay. Maglingkod po tayo para sa lahat. Maglingkod po tayo para sa lahat. Kung ginagawa mo ang mga bagay para kay kapatid, ministry yan. Ministry yan na binigyan ng Diyos. Huwag mong bigyan ng ako na lang lagi ang nagluluto, ako na lang lagi nagbubugas. Ministry po yan, mga kapatid. Ako po'y natutuwa sa mga kapatiran doon na madalas magluto, madalas maghugas. At habang sila po'y naghuhugas, andun yung kagalakan eh. Alam mo naman, pag wala lang kagalakan yung taong may ginagawa, laging basag ang pinggan. Pero salamat sa buhay po nila yung mga WM dito na madalas ginagamit sa sila Sister Angel, Sister Sarah, kahit hindi nila yung time. Sister Nida, kahit hindi niya po tayo yung maghugas kasi meron po kanya-kanyang paghuhugas dyan. Kung ano po yung grupo, sila dapat yung pong maghuhugas. Pero minsan, kahit hindi na niya grupo, siya pa rin naghuhugas eh. For the whole month. Okay? Bago siya umuwi, malinis ang kusina. Hindi ko po siya tinataas, ang tinataas ko po ang Panginoon. Be compassionate like a child. Amen. Kung tayo po naghahanap ng kadakilaan sa buhay po natin. Be converted like a child. Be humble like a child. Be compassionate to a child. Okay? Pag-imawan po tayo. Yung po yung pernayos po ng Panginoon sa buhay po natin. Upang tayo po ay tatawagin my faithful servant. Okay? Gawin po natin yan para po sa Panginoon. Amen? Amen. 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 Pray po ang Panginoon sa umaga. Nawa po ay magkaroon po tayo ng laging pagnanasa na gawin yung mga bagay sa kapurihan ng Panginoon. Tanggalin na po natin kung ano man yung mga bagay na hindi po kanais-nais sa buhay po natin. Kung nais po natin kapabilang, at kung nais po natin makapasok sa kaharian ng Panginoon, gawin po natin, unahin po natin ang Diyos sa buhay. Isap-asap po natin mga bagay na pansariling kapakanan po natin. Salamat sa Panginoon. Pag-iwanin ng Lord, use me. Kahit na may problema sa Pilipinas, gamitin mo ako bilang daluyan ng pagpapala sa mga kapatid.
ay kung tumayo ako na problematic, habang bago tayo mag-devotion, nag-pray ako doon, Lord, give me peace, joy sa aking puso. At alam ko po na ang Diyos ang nagawa ng kapamarangalan. Because sa lahat ng mga laging umaasa sa Panginoon, nasa atin po ang favor ng Panginoon. Amen? Kaya, continue lamang po. Let us continue to serve, do what is good para sa karangalan po natin. Puri ng Diyos. Kayo po niya tumayo at minsan ba po papurihan natin ang Panginoon sa isang kanta, yung pong huling inawit natin kanina. Sabi doon, Jesus, sa inyo lang ang karangalan, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. So, purihin natin ang Panginoon sa umaga ito. Let us give yung kung pinaka-the best natin pagpupuri sa Panginoon. Pasasalamat natin sa Panginoon. Hallelujah. 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 Praise. We give you honor, O God. Purihin po kayo at dakilain po kayo, O Diyos. Hallelujah. 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 Sa buhay ko'y lagi niyong laan. Narito dahil sa biyaya niyo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin kayo sa huli, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan niyo'y di mababantayan. Pupurihin kayo sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan niyo'y di mababantayan. Pupurihin kayo sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan niyo'y di mababantayan. Pupurihin kayo sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo,